So ano nga ba ang basihan ng pagiging maging epektibong technician, no, tulad ng electronics? Yan din yung tanong ko sa sarili ko dati, no. So marami nagtatanong sa akin, no. Ang basihan ko lang diyan, kailangan talaga napaka-importante na pagdaanan natin yung basic electronics. Kasi sa basic electronics diyan ituturo yung mga symbols, kung paano natin na malalaman yung mga symbols ng tulad ng mga pyesa. Yun ang napakailangan, at paano natin gagamitin ng mga tester tulad ng mga ganito. Unang-unang tinuro sa amin yung analog. No, ganito sa analog talaga. So tayo ay, kumbaga sa electronics ay hindi rin biro, no? Kasi talagang walang shortcut sa electronics. Kailangan talagang mapagdaanan natin yung basic, no? Kahit naman sa ang school, ano, kahit anong pag-aralan, kahit sa electrical. Sa electrical, inaamin ko dati talagang wala tayong alam, no, kahit sa basic talaga. Talagang nahihirapan ako sa electrical, although marunong na ako sa electronics. Pero nung kumuha tayo ng assessment sa electrical, doon na natin nalaman na talagang kailangan talagang pagdaanan natin yung mga basic. Kasi doon sa assessment namin doon sa electrical, ano, lalo't pagdating doon sa pag-i-install ng fire alarm. Although yung fire alarm ay sakop na ng electronics, pero nahirapan talaga tayo. Kaya kailangan mas mabuting pagdaanan yung basic, no? Lalo na yung mga term na ginagamit sa electrical tulad ng mga conduit, no? Kasi dati hindi ko talaga alam yung mga ganun. Ganun din naman sa electronics, ano? Lalo na sa pag-aasimbol halimbawa ng mga ganitong klaseng amplifier, no? Dati hindi ko rin talaga alam yung mga tamang term na ginagamit sa isang amplifier. Lalo na pagdating doon sa mga pyesa, sa mga calculation. Yun talaga ang pinakamabuti talaga. Pagdaanan natin ang basic. Kasi hindi naman talaga pwedeng shortcut o madaliin na tayo ay matuto kaagad talaga. So, natapos ako ng electronics noon. Halos taon pa bago ako natuto. Halos inabot pa yata ng 5 years, no? Bago ako natuto mag-assemble ng sarili kong amplifier. Hapak mong yun, ano? Yung pa kayang hindi mo napagdaanan yung basic electronics, kundi kaya basic electrical. Talagang mahihirapan po talaga tayo. Na-experience ko na po sa sarili ko yan. Yung pagdating doon sa electrical, although nakapag-install tayo ng mga simpleng ilaw, receptacle, switch. Pero yung totoong lalim kasi ng isang bagay, tulad ng electrical o electronics, ay hindi natin kayang kunin kaagad-agad talaga. It takes times talaga. Talagang napakahabang. Ito, hindi ko pa masasabing talagang, although marunong lang ako mag-assemble, mapatunog. Pero yung lalim kasi ng amplifier, lalo na yung mga ginagamit na Sir Tony Tixon na mga ideas, talagang hindi kunti, talagang hindi pa natin kaya talaga. Lalo na yung calibration, yung mga tamang pagbuha ng calculation kung ilang watts ba ang isang amplifier, kailangan ba natin ng amplifier na basta na lang nabuo, hindi natin nakuha yung tamang napakagandang tunog ng isang amplifier. Yun ang napaka-importante talaga. Kaya sabi ko kila Sir Tony Tixon, talagang unti-unti kong pag-aaralan talaga. Ganon din ang maipapayo ko sa inyo sa mga baguhan, ano? Unti-unti yung pag-aralan. Ang payo ko lang talaga, pagdaanan nyo po ang basic talaga. Kung may makukuha kayong mga short courses tulad ng TESDA, meron po talaga, lalo pagdating sa electrical, no? So tayo ay tuwang-tuwa dahil tayo ay nakakuha na ng certificate ng electrical installation and maintenance, no, ng electrical talaga. Kaya lang itong napag-aralan natin dati ng in situ ng electronics ito ay wala na kasi yun, no, yung consumer electronics. Ngayon ay IPAS na. Hindi ko lang ano tong ibig sabihin ng IPAS, pero yun ay tungkol pa rin talaga sa electronics. So kumbaga yung old curriculum dati wala na talaga. Kaya kailangan i-upgrade na sa IPAS. Dati ay consumer electronics, ano. Kaya ganun talagang gusto kong mangyari sa mga gustong matuto, no, mag-assemble, electrical installation. Kailangan talagang mapag-aralan talaga yung basic talaga. Hindi talaga pwedeng shortcut talaga. Talagang inaamin ko sa sarili ko yung electrical talaga, nahirapan talaga ako doon, lalo na doon sa dati kasi ang assessment ng electrical
ng electrical installation and maintenance ay more on installation lang, yung mga ilaw, switch, no, sa isang bahay na halimbawa sa isang building o sa isang bahay, yun lang talaga. Hindi nila dinagdagan ito ng fire alarm system at saka yung CCTV installation. Yun ang naidagdag na yun, ano. Kaya kailangan talaga sa YouTube maraming mga tutorial na nakakatulong talaga, malaking tulong talaga. Kaya masasabi ko dun sa mga kapwa ko, technician na gustong matuto pa ng matuto, o yung mga baguhan pala, ng mga baguhan na gustong matuto ng skills na tulad ng electronics at electrical, kailangan nating pagdaanan talaga yung basic. Napaka-importante ng basic talaga. Napaka-importante talaga. Yun ay wag nating baliwalain, ano. Lalo-lalo ng paggamit ng tester, kung paano natin siya gagamitin. So, although maraming tutorial talaga, kaya kailangan magtiyaga, no? Kasi hindi nawawala ang skills talaga. Lalo sa panahon ngayon na although nagkakaroon development, talagang yung mga old na kagawian ay hindi na nagagamit. Pero sa pansarili mo sa bahay, no? Halimbawa, may gusto mong magkaroon ng knowledge tungkol sa pagre-repair, lalo na pagdating sa electronics, so nakakalibre ka, no, kaysa doon sa ipagawa mo. At dahil doon, nadadagdagan yung iyong kalaman. Kaya masasabi ko sa mga baguhan, pagdaanan po natin ng basic talaga.